galing, no? Very easy access para sa mga pasyente. Actually, Doc Lady, maganda na ito is hindi napipila yung ating mga patients and then yung kanilang billing, very accessible na kaagad. Kasi yun ang problema minsan. Ang haba ng pila, very inconvenient sa ating mga Convenient. Tapos dito, pipress lang nila kung gusto nilang i-print and pipick upin na lang nila. Tama, yun, no? Oh, pero Doc Lady, ito na ating mga kasambahay nandito na pala, Doc Lady. Magandang araw mga kasambahay and welcome to another informative and very educational episode of Doctors on TV. I'm your host, Dr. Lady Rivita Gulao, and we are here at a beautiful hospital along Taft Avenue, corner United Nations Avenue, Manila, Manila Medical Center, Manila. And with me today, mga kasambahay, isa siya sa mga magagaling na host ng Good Morning Kuya, no other than Haris Acero. Magandang araw, Doc. Hello, Doc Lady. And again, magandang araw din sa'yo. Thanks for having me here again sa inyong programa. And magandang araw din po sa ating po mga kasambahay na nanonood po sa ating programang Doctors on TV. Ito po no, nakakatuwa nga po at nakaka-excite no, dito po sa ating napuntang hospital nga po sa Manila Med. Kasi makikita niyo po, napakaganda po ng kanilang mga equipments. And hindi mo mararamdaman, Doc Lady, na para ka nasa hospital talaga. Oo nga, pagpasok mo pa lang, ang bango-bango na. And di matatawaran din yung mga services ng ating mga staff, yung mga doctors natin. Talaga namang mapapabilis ang paggaling ng ating mga pasyente. Oo nga, no? But the thing is, today we are going to miss two of our hosts, Doc Yas and Doc JM. They're out of the country. May mga commitments sila abroad. But we miss you. Hope to see you again soon. Mga doctors, balik kayo agad. And alam mo ba, Doc, maraganda ang topic natin today. At ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon, Doc Lady? Before tayo mag-proceed dyan sa topic na yan, mga kasambahay, i-like niyo po ang ating Facebook page. Doc, no? May Facebook page tayo. Yes, Doc Lady, and para naman po sa ating mga televiewers at mga kasambahay, you can visit our page, that's www.facebook.com/doctorsontv. You can send questions at sasagutin naman natin yan. And you can also share it sa inyo po mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan po ninyo. And you may also follow us in Twitter po, twitter.com/doctorsontv. And you can also watch us, Doctors on TV po via live streaming at www.untvweb.com. Thank you, Doc Harris. Para maintindihan po natin ang topic natin today, which is ovarian cyst, panoorin muna natin ang video na ito. Tinatayang nasa 7% ng female population sa buong mundo ang mayroon ng ovarian cyst. 15% ng postmenopausal women ay nagde-develop ng adnexal cysts. Fertility problems o kahirapan sa pagbubuntis ang kadalasang resulta nito. Ilan sa mga sintomas ay ang pagkakaroon ng irregular menstrual periods, excess fats at hair growth sa mukha at iba pang bahagi ng katawan. Ang ganitong uri ng kondisyon ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal dahil kung hindi maaagapan ay maaaring mauwi sa mas malalang komplikasyon. Kaya't ating pag-usapan ang mga makabagong pamamaraan kung paano magagamot ang ovarian cyst, kasama ng mga expert, Doctors on TV. And to further explain our topic today, we have invited two very special guests. No? Please welcome them. Tara. Yan, magiging doktora natin. O, talaga magiging interesting yung ating discussion for today. Magandang araw po mga doctors po natin. Magandang araw. Good afternoon. Our first guest, she is a fellow of the Philippine Society of Obstetrics and Gynecology. She is a fellow of the Philippine Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. She is the past training officer in the Department of Obstetrics and Gynecology in Manila Med. So please welcome Dr. Natividad General po. Magandang araw, Doktora. Good morning, Thank you po for being here. Morning, Harvey. And of course, Doc Lady, no, makakasama naman din po natin. Siyempre, she's a diplomate po ng Philippine Pediatric Society. Diplomate din po siya ng Philippine Society of Newborn Medicine and currently po the chairman of Breastfeeding Committee of Manila Medicine. She is no other than Dr. Janelle Margo Morta Logroño. Magandang araw po sa Magandang inyo. araw, Doktora. Okay. And with us this morning, Dr. Cos. She is an obstetrician and a gynecologist. So, Doktora, ano po ang scope ng practice ng isang OB-GYN? Bilang OB-GYN, kami ay yung mga sakit sa babae as a gynecologist. Kami ang tumitingin doon, mga bukol-bukol, lahat pati sa babae, at saka yung mga nanganganak sa amin. At the same time, subspecialty na ultrasound, I also do ultrasound. So, sa OB din, mga babae din na buntis, at saka yung may mga
bukol-bukol din sa mga babae. Okay. Doc Lady, tanong ko naman, no, kaya di ko alam kung Doc Margo. Janelle, maganda rin yung Margo eh. Galit pa kayong Margo. Doc Pwede Janelle. kahit ano. Kahit ano na lang. Ito naman, Doc Janelle, ano ba yung age bracket no, na mga kabataan para pag-under sa mga pediatrician po like tulad po ninyo? Okay, so for sinabi natin isang pediatrician, sila ang mga tumitingin sa mga bata, ages 0, pagkapanganak hanggang 18 years old. Okay? 18 years old. So hanggang mag-18 years old and 364 days, ako pa yan pedya. Pero pag lumampas na doon na natin sila ipapasa sa mga internist na tinatawag natin or yung mga internal medicine, yung mga subspecialty. Pag sumabit na ang 19th birthday. Yes, pag sumapit na ang 19th birthday, automatic, kung ano man ang karamdaman nila, they will be checked by our internal medicine doctors. So, ibig sabihin pala, pagdating pala ng kanilang puberty o kaya adolescent stage, Yes. nasa inyo pa rin po pala Nasa yun? amin pa rin sila. Sako pa rin ang aming pag-aalaga ang ganitong edad. Alam usually, doktora, yung mga age bracket na teens at saka 18, parang pag sinabi under pa rin sila ng pedya, parang nahihiya pa sila. Tama ka dyan, Doc Lady, no? Parang minsan sa clinic, meron mga nahihiya na mga dalaginding at mga binatilyo na mga katabi nila, yung mga naglalaro at nagtatakbuhang mga bata sa clinic. Pero yun po talaga kasi ang standard na age bracket po ng pediatrics. Okay, so at least alam ng mga kasambahay natin na hindi ibig sabihin na dalagan na yan o binata na, hindi nyo dadalhin sa pedya. Still, kung may mga health concern, tulad pa rin kay Doc Margo, doon dadalhin yung ating mga kabataan. Kasi yung mga teenagers, they're still growing. Yes. And there's so many changes that's happening. Yes, yes. And these changes are very crucial to their development as they go towards being an adult. So usually nabanggit ni doktora, no, may mga pasyente po kayo, nabanggit kayo na 15 years old na nagbubuntis na. Yes. So at that time po, hinihingi niyo rin po ba minsan ang clearance o konsulta ni doktora for some cases? In our hospital, standard operating procedure Okay. yon. Any women that is 18 and below, sabi nga ni Dr. Dobronio, Dr. Margo, we really have to have a pediatric clearance. They're still growing yung kanilang endocrine functions. Hindi pa rin yan mature. They're still considered pediatric. Yes. So, may mga pwedeng lumitaw na sakit in relation to their immaturity. So, we really have to have them cleared. Well, ito naman po talaga interesting ang pag-uusapan po natin, no? Pero Doc Lady at mga kasambay, we will pause for a while. Dahil po sa aming pagbabalik po ng ating programang Doctors on TV, ating pong umpisa ng napaka-interesting na talakayan regarding po sa ovarian cyst. Kaya huwag po kayong aalis at magbabalik ang Doctors on TV. Hindi bababa sa 6 na po ang nasawi, habang daan-daan naman ang kumpirmadong kaso ng H1N1 influenza virus o swine flu sa Ecuador. Ayon sa Public Health Ministry ng Ecuador, ang probinsya ng Pichincha ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng nasawi na umabot sa mahigit 30. Sinundan naman ito ng Manabi, Guayas at Chimborazo. Panawagan ng mga health officials sa mga mamamayan, huwag nang kainin ang mga baboy na namatay sa sakit at magpabakuna upang makaiwas sa swine flu virus. Ilang mag-aaral sa Cabanatuan City ang nabigyan ng anti-dengue vaccine kasunod ng pagdami ng mga nagkakasakit nito sa unang bahagi ng taon. Sa tala ng City Health Office, 166 na ang naitalang kaso mula January hanggang June 2016. Muli ring nagpaalala ang ahensya sa mga residente na maglinis at itapon ng maayos ang mga container kung saan maaaring maipon ang mga tubig na kalimitang pinamumugaran ng lamok na carrier ng dengue virus. Kung ang dengue po nangangagat sa araw, ang Culex naman po mas mahilig siyang mangagat sa buong magdamag. Kaya pareho po silang medyo delikado at mahirap pong hanapin. Kung talagang maliban, kung talagang sila tititigan natin, doon po natin makikilala. Hinikayat ng Philippine Urological Association ang mga kalalakihan na edad 40 pataas na regular na magpa-check up sa mga urologist. Sa datos ng World Cancer Research Foundation, pumapangalawa ang prostate cancer sa sakit ng mga kalalakihan sa buong mundo, sunod sa lung cancer. Bagamat wala pang eksaktong bilang ng naitatalang kaso at namamatay sa prostate cancer sa Pilipinas, ayon sa Philippine Urological Association of the Philippines, hindi ito dapat baliwalain. Pagka ang lalaki umabot na sa 40 anyos pataas, dapat magpa-check na ng prostate, no?
Kasi itong sakit ng prostate cancer ay nagagamot pag maaga pa. Marami kami nakikitang pasyente na masyadong late na pag dumating at wala na rin kami magawa. Bukod sa regular na pagpapasuri sa mga doktor, hinihikayat rin ng PUA ang ating mga kababayan na magkaroon ng regular exercise. Up next, get your dose of natural cough and cold fighting advice from the nutraceutical expert in Naturally Yours, while learning the basic of what can cause ovarian cyst from the expert when Doctors on TV returns. Welcome back mga kasambahay, and you're watching Doctors on TV. We are here at the Executive Checkup Lounge of Manila Med. And our topic for today is ovarian cyst. At nandito pa rin tayo with Dr. Ko at kay Dr. Lugornio. And of course po, makakasama pa rin natin sila, Doc Lady, no, para pag-usapan nga ang tinatawag natin ovarian cyst. Pero ito naman, Doc Lady, umpisa na natin ang ating interesting na discussion. Unang tanong ko po para kay Doc Ko. Ano po ba ang tinatawag nating ovary? And then, sino po ang may ovary? Saan po ba nakakita sa katawan ng ovary? At siguro, ano na rin yung mga functions ng ating ovary po? Ang babae kasi, no, ang organs ng babae, different from sa mga lalaki, no? So kami, mga babae, meron cervix na sinasabi, yung kwelyo ng matres. Ito yung matres, no? Ito yung fallopian tube, ito yung ovary. Yung ovary na yan, ito yung nagbibigay sa amin ng pagkababae namin. So, nagpo-produce siya ng estrogen. Ang main hormones ng babae is the estrogen. So, importante yan, pagdating ng after puberty, yung tinatawag namin reproductive age, kaya kami nagiging kompletong babae because of the ovary. Iba naman ang sa lalaki, yung counterpart niya sa lalaki, ito yung tinatawag natin yung testis. Yun ang counterpart niya sa lalaki. Doktor, saan po banda sa katawan po ng babae makikita yan? Nandun sa bandang baba natin dito sa Mepuson, no? Sa Mepuson area. Pero kapag bata, dahil bata pa sila, yung anatomically, hindi pa talaga sila matured, ang ovaryo nila nasa tiyan. Okay. Kaya pag nagkaroon ng problema sa ovaryo, lumalaki ang tiyan, hindi ang puso ng bata. So mga kasambahay, baka kayo po ay nagtataka na ang topic natin ay ovarian cyst, Yes. pero meron tayong kasamang pediatrician. Exactly. No? Una-una, bukod sa ang pasyente kasi natin, makikilala natin mamaya, ay pediatric patient. Pasok siya dun sa age group na binanggit ni Doktora. But the thing is, no, Doktora, kapag naging ang cyst surgical, kailangan natin ng sinasabing pediatric clearance na sa pediatrician lang natin makukuha. Yes. No? So, ano nangyayari sa isang pediatric clearance? Kayo po ang nagpapadala sa kanya. Yes. Yes, Dr. Lee. So, the reason why I'm involved in this discussion, no, because I have to make sure, kailangan ko pong siguraduhin na yung ating pasyente is at her optimum health. No? Ibig sabihin, she will be undergoing, or in general, any pediatric patient na mag-undergo ng any kind of procedure, especially if it be a minor procedure or a major procedure such as this one, dapat siguraduhin namin na walang silang mga sakit na mag-aggravate, no, na magdudulot ng iba pang problema dun sa mangyayaring or ma-encounter nilang procedure. So we have to make sure that wala silang mga infection, walang problema sa lungs, walang problema sa heart, no? Everything, all the organ systems are functioning properly. And we do that, no? We do that by, syempre, tinitingnan namin yung pasyente, ine-examine namin, and adjunct to that is we request also mga tests to make sure that they are in perfect health, no? Before we clear them or we give our surgeons the go signal for them to undergo the contemplated procedure. Once given the clearance, then babalik po sa inyo, doktora, yung pasyente, then usually isi-schedule na. Yes. Actually, Doc Lady, yung kanina nag-usap kami ni Doc Ko, no, na parang sabi ko, ito ba nangyayari ba talaga sa mga bata? No? Kasi parang na-mention ni Doktor, it's not really common sa mga kabataan. Doc, ba't ba nagkakaroon ng bukol? Kahit kabataan pa lang. Normally kasi, ang bukol in general is not normal sa mga bata, no?
when we encounter, pag ang mga bata ay nagkakabukol, a lot of factors should be considered by the doctor who are seeing these patients. Unang-una, yung edad, papasok dyan ng edad, kung saan nila nakapa o saan naramdaman ng bukol, at kung ano pa yung ibang simptomas na kasama or naramdaman nung bata nung napansin na may bukol yung bata. Kasi dyan pa lang po, masasabi na natin, most likely, ano yung naging sanhi nitong bukol na to. No? But, yun nga po, depending on the age, meron yung mga common na klaseng bukol na tinatawag natin, kung ano po saan sila, kung anong age po nung bata, at kung saan location po yung bukol matatagpuan. So, Doktora, may mga types po ba na bukol? Yes. So, normally, sa mga bata or in the pediatric age group, yung bukol na most common ay makikita sa tadyang or sa flank area, no? Yung tinatawag natin. Pertaining most likely to the kidneys or yung bato, no? Which is located here sa likod, no? Yun ang pinaka-common. Next to that would come in yung nandito na sa mismo tinatawag nating abdomen area or the abdominal area. Pero yung tinatawag natin na pelvic area or yung sa kaso ng pasyente natin na ovarian new growth, konting-konti lang po ang mga pasyenteng nagkakaganon. As if I may quote, mga 4% lang po talaga usually ang mga adolescents na nagkakaroon ng ganyang klaseng bukol. Doktora, sa case kasi di ba sabi natin it's not really common sa mga kabataan, no? So aside from other factors, malaki rin ba ang magiging factor nung pinagbubuntis pa lang yung bata or the condition of the mother during the pregnancy sa naging condition ng pasyente natin? Well, it's good you also ask that, Doc Harris, no? Because any insult to the mother during her pregnancy can have a direct result to the baby. So that's why it's very important we trace it back. You're very correct. We trace it back sa maternal history pa lang or dun pa lang sa history ng pagbubuntis ni mommy kung nagkaroon siya ng mga exposure sa mga kahit anong radiation, chemicals, pagkain or whatsoever, because any form of those exposure can have a direct effect on the baby. Now, initially, hindi pa mapapansin, pero as tumatanda yung pasyente natin, as tumatanda ang mga batang ito, tsaka lang nagmamanifest yung mga bukol nito. Doktora ko, sa mga adults naman po, no, kano ka-common ang mga ovarian cyst o tumors? Actually, konti lang din mga 15 to 20%. No? At most, no, depende din sa age, kung magiging malignant sila, tinatawag natin cancerous o hindi sila cancerous. Depende kung ano ang pinanggalingan nila. Lalo na sa adolescent, no? We go to yung sa pasyente natin, hindi niya napapansin na lumalaki ang tiyan niya. Nung tinanong namin siya, masakit lang, parang may mabigat lang sa tiyan niya. Yun ang problema sa mga adolescent. Kasi ang ovaryo nga nila, as I've said before, nasa abdominal area. Wala talaga sa pelvic kasi di pa develop ang pelvis nila because of their age. So, kaya nga pag lumalaki, hindi nila napapansin, syempre, laro-laro, hindi nila napapansin, malaki na pala ang tiyan. Until such time na pag tiga nila, malaki na pala ang tiyan nila. So, yun ang problema natin sa mga adolescents. So, nabanggit niyo, Doktora, no, paglaki ng tiyan, and minsan may heavy feeling. Meron pa bang ibang mga other signs and symptoms, no, Doktora, especially with children or even adult women, na bukod sa, feeling of heaviness, paglaki ng tiyan, may iba ba silang kinocomplain sa inyo? Correct. Pwede Yes, mabalakang? oo. So, hindi ko rin, pero ang nature kasi ng mga Pilipino, hanggat makakayang tiisin, tinitiis natin, no? So, minsan may mga bukol na nakakapa, pero wala namang ibang nararamdaman. So, minsan hindi ipinapagpaliban ng pagpapatingin sa doktor. So, kadalasan, pagpapacheck up na lang sila kapag na may nararamdaman na sila mga simptomas na sinasabi natin, no? Tulad ng pagbabago sa pag-iihi, maaaring kumukonti na lang yung ihi nila, no? Ang pagdumi nila, nagbabago din ang pagdalas ng pagdumi. Yung consistency ng dumi, maaaring maging matigas na or yung constipation na tinatawag natin, or maaaring magkaroon din sila ng mga diarrhea. Tapos yung constitutional symptoms natin na tinatawag natin ng mga lagnat, ubo, sipon, pag ito po ay pumasok na sa pasyente at naramdaman na po nila ito, kadalasan ito na po yung nagpapapunta sa kanila magpa-check up sa doktor. Okay. Sige, Doktora. Last question po, no, I'm sure ang mga viewers natin nagtataka rin sila. Is there any risk factor for ovarian cyst? Actually, meron kami ngayon sa studies, may genetic predisposition. Meron kami tinatawag na yung pag-positive yung BRCA1 and BRCA2. Ano yun it's more of the genes yun
nakikita yun sa chromosome 13 and 17 ng ating DNA ba. So, nag-mutate sila, nagbabago yung kanilang paggalaw, no? At saka paglaki. Kaya nagiging tumor sila, no? Kaya may familial disposition din. Aside from another cause pa rin, yung physiologic changes. Kasi syempre pag from adolescent to magiging reproductive age na siya, magpa-function na ovaryo niya ngayon. So magpo-produce na siya ngayon ng estrogen. So nagkakaroon na ngayon ng monthly, meron tayong sinatawag na cyst, na sinatawag corpus luteum cyst. Sometimes hindi pumuputok yun, so nagiging physiologic, lumalaki. Pero this is not dangerous. Ano lang naman yun, non-cancerous naman. Kaya physiologic cyst. Yeah, it's a physiologic. At yun, pumuputok every month. Pag hindi siya pumuputok every month, yun ang nagiging cyst. Pero in our case, it's more of the ovary mismo ang disease. Kasi, if I can show you, no, ito yung ovaryo natin, no? May parte yan, ito yung tinatawag na epithelial, ito yung lining, no? Ito yung kabuuan ng ovaryo, this is sex cord na parte, ito yung germ cell. Ang very common sa mga adolescent is the germ cell. Sa atin is the epithelial. So, ang atin pasyente is yung tinatawag namin serous cyst adenoma. Which is of the lining, ang nagkaroon ng abnormal growth. Kaya lumaki siya ng ganong kalaki. Oo. And kung hindi nyo agapan, doktora, may chance pang lumaki pa. The worst thing that can happen is puputok. Puputok. Which is very dangerous kasi pwede kasi siyang magkaroon ng chemical peritonitis. At saka syempre, pumutok yung dumudugo sa loob yung bata. Very painful na. Very catastrophic. Yes. Anyway, mga kasambahay, no? Huwag po kayong alis kasi mamaya makikilala na natin ang pasyente, no? Kung ano ang mga ginawa na management ng ating mga doctor guests. Kaya mga kasambahay, don't change the channel at magbabalik ang Doctors on TV. Up next, a child's health expert has some tips on how to keep constipation at bay in Baby Talk. Find out how an early detection can help lessen the risk of having complicated case of ovarian cyst when Doctors on TV returns. Magandang araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk. Ngayong araw, kasama po natin si Mommy Mary Joy at ang kanyang 1-year-old na anak na si Alicia. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa constipation. May mga pagkakataon po kung saan ang ating mga anak, hindi po sila dumudumi araw-araw. So yung mga mommy at daddy po, nababahala sila kung ito po ba ay normal. Kapag po ang bata ay nagpapass ng stool every 4 to 5 days, malambot naman po at walang kasamang simptomas tulad ng pagsusuka, pag-lose ng weight, paglalagnat, well, pwedeng normal pa po ito at obserbahan. Ano nga po ba ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagiging constipated si baby? Una sa lahat, kapag po si baby ay hindi na po nabe-breastfeed o kaya nabibigyan ng breast milk at purong milk formula na lang po ang kanyang iniinom, pwede pong itong mag-cause ng constipation. So kapag ito po ay nangyari, kausapin po natin ang ating doktor at para po tayo ay marekomendahan ng dapat na ibigay na gatas. Number 2, sa mga batang nagso-solid food na, pwede pong masyado pong maraming cereal ang ating pinapakain o kaya naman po ay hindi po tayo nagbibigay ng enough fiber sa diet. Tulad ng banana at carrots, pwede pong itong mag-cause ng constipation din sa mga bata. Number 3, pwedeng dahil din po dehydrated ang bata or the child is not getting enough water. These are some of the things na pwedeng mag-cause ng constipation sa bata. Ano po bang ilan sa mga paraan upang maiwasan natin ang constipation sa mga bata? Una sa lahat, kapag po ang bata ay marunong na pong gumapang, encourage po natin siya to take a few laps na gumapang. Number 2, kapag po ang bata naman ay naka-infant formula, tulad po ng nabanggit ko kanina, kausapin po natin ang ating doktor para sa mga options na pwede po nating ibigay sa bata. Number 3, kapag tayo po ay nagbibigay ng solid food, iwasan natin magbigay ng mga low-fiber diet
o kaya naman po yung sobrang pagbigay ng banana at carrots. Dagdagan po natin ang gulay at ang mga leafy vegetables sa diet ng bata. Pwede din po nating imasahe ang ibaba ng kanyang tiyan katulad po nito. Ipapatong lang po natin ang ating dalawang daliri sa ilalim ng kanyang pusod. Gentle but firm pressure for about 3 minutes. So ito po medyo mag-i-induce na po ng pagdumi ng bata. Dagdagan po natin ng fluids o ang pagbigay ng water sa bata. Paalala lang po, ipakonsulta po natin ang ating mga anak kapag siya po ay nag-start na mag-pass ng hard, dry stool, kapag ito po ay may kasamang pagdudugo o kaya ay may itim, kapag po si baby ay walang ganang kumain o kaya ay naglo-lose ng weight, at kapag po siya ay hindi nagpapass ng stool for more than 1 week. Ayan po mga mommy at daddy. Ngayong araw, nag-discuss po tayo ng tungkol sa constipation. Muli, ako si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Labing-limang taon pa lamang si Krisha May. Sa kanyang murang edad ay nagkaroon siya ng tinatawag na ovarian cyst na halos sinlaki ng pakwan. Sa tulong ng UNTV Action Center at Manila Med, sumailalim si Krisha May sa masusing pagsusuri ng mga doktor bago isinagawa ang isang major operation na ovarian cyst removal. Ay, thank you, Lord. Diyos ko, serious na serious. Oo nga. At nagbabalik po ang Doctors on TV. And of course po mga kasambay, kasama pa rin po natin ang ating guest doctor po na si Doktora Ko. And kikilalanin po natin na sa araw na to yung ating pong kliyente o yung ating pasyente no, nagkaroon po ng ovarian cyst. Siyempre po, kasama rin po ang kanyang nanay, si Ma'am Judith. And ano pong pangalan po natin? Krisha May po. May. O sige, May na lang. May, ilang taong ka na ba, May? 15 po. 15 years old. So, Doktora Lady, no, at the age of 15 years old, just imagine, naka-experience na ganung karamdaman. Oo nga. Tanongin natin ang kanyang ina. Paano niya nalaman nagkaroon siya ng cyst? Nung August po kasi naramdaman niya na sumasakit po yung tiyan niya. Tapos, kinapa ko po, tumitigas siya. Tapos po, dinala ko po siya sa hospital, pina-check up ko siya. Tapos, pinag-ultrasound po siya. Tapos yun po, nalaman po doon na may cyst po siya. Pero Krisha May, no, gano'n mo katagal? Bago mo sinabi sa nanay mo, kasi usually naman, minsan ang mga bata, may mga iba na hindi mo na nagsasabi agad eh. Oo, tsaka umabot sa ganung kalaki do yung nakita nga doon sa research niya. Oo. No? So, gano'n mo nakatagal na nararamdaman na parang iba yung pakiramdam mo? Nung bata pa po ako, nararamdaman ko na po. Kasi po hindi naman po ako kila mama lumaki, sa lola ko po. Okay. Okay. Nung bumalik na po ako dito sa Novaliches, parang naramdaman ko na po na mas lalo na po siyang sumasakit. Okay. Actually, Doc Lady, sila ma'am is taga Novaliches, Quezon City po sila, no? And ma'am, nung kinapa po ba ninyo yung tiyan, hindi niyo po ba naisip since matigas po siya, hindi ba pwedeng constipated lang, o may kabag lang, o may hangin, o pumasok po kagad sa inyong isip po yung Hindi po problema? kasi iba po yung niya, Yung tigas niya. So, pag pinitik mo, hindi naman parang hangin ang laman po niya. Hindi po. Matigas po talaga. Nagme-menstrual period ka na ba? Meron na ba? So, may naging pagbabago ba? Wala naman Wala. So, yun lang talaga nararamdaman mo physically. Okay. So, sabi niyo po, kumonsulta po kayo sa doktor. Oo. Tapos, pinagpapala po ng Diyos, nakapunta po tayo sa Manila Med at nakilala natin si Doktora Ko. So, Doktora, nung una niyo po nakita yung pasyente, ano po ang naging assessment niyo po sa kanila? So, nung initially na pumunta siya sa akin, kasi nirefer siya sa akin nung UNTV, tapos another organization. So, pagdating niya nga sa akin, nakita ko malaki na kagad ang tiyan niya. So, syempre, number one, isipin mo, pag 15 years old, baka pwede na rin siyang buntis, no? Pero wala naman ako nakapang-baby or what. Plus, may kasama siyang ultrasound. So, nakalagay doon, yung mass niya was 16 by 11 centimeter. Malaki po ba yun, Doktora? Malaki yun kasi parang almost maliit na pakwan na yun eh. Wow. So it's above the umbilicus niya, sa puso. Nakaumbok na yun. So, nung in-examine ko nga, malambot, wala naman ako nakakapangmatigas, na parang may tubig-tubig nga, at saka fixed na fix siya doon.
na talagang hindi na siya makaano. So sabi ko nga, it's more of ovarian cyst. And then nung tinanong ko siya, wala naman siyang ibang simptomas, hindi naman siya namayat. Kasi usually, pag ganitong edad, iisipin din natin kung malignant o cancerous o hindi. So, tatanungin namin ng pasyente, nagbago ba ang pagkain mo? Pumayat ka ba? Tapos, katulad tinanong mo nga, nagbago ba ang pagtatain niya? Ganon, wala naman pagbago. So, kaakibat noon, sabi nga doon sa kanyang ultrasound, ang nakalagay, mukha naman hindi cancerous. So, pero, nung nakalagay doon na meron na siyang hydronephrosis, ibig sabihin, masyado na malaki yung bukol, nakadagan na siya doon sa daanan ng ihi, kaya namamaga na yung daanan ng ihi, kaya kailangan siyang operahan na agad. Doktor, ako ma-interrupt ko lang po, no, para po sa kaalaman po natin mga kasambahay at para po ma-imagine nila, kasi sabi nyo, maliit-liit lang doon sa pakwan. So, kasya pala sa tiyan po ng 15 years old na bata. Ano po yung mga organs po na napapatungan o naapektuhan po doon sa ganong kalaking bukol po sa loob ng kanyang tiyan po? Usually, kaya pag napupush na yan yung ating bituka, no? Napupush na up yan. So, pero ang pinaka talagang importante talagang organ na napapatungan niya, yun nga yung daanan ng ihi, yung ureter, at saka yung bato. Pero ang bato hindi masyado eh. So kapag nadadaganan mo na yung ureter mo, so yung pagdaloy ng ihi, hindi na maganda. Pwede maapektuhan ang bato na niya. No? At magkakaroon na siya ng problema sa bato. Tanong din natin, Doc Lady, no? Siyempre, nung nalaman ni May yung condition niya, physically may problema ka. Ano naman yung naging acceptance mo naman doon sa naging problema mo? Nung nakita, malaking bukol. Emotionally ba o mentally ba? Na-disturb ka ba? Nag-worry ka ba? Anong naramdaman mo nun? Nag-worry lang po. Nag-worry ka na? Nakatulog ka pa naman? Okay, nakatulog pa naman. Kasi I'm sure na si Doktora, binigyan na ng assurance si May, pati ang kanyang ina, na kung maaari operahan siya, this will be a necessary but safe procedure. Yes. Pero Doc Lady, kasi she's schooling, I presume, you're still schooling that time. So, ano nangyari sa schooling natin nito? Nag-stop po. Nag-stop kayo? Doktora, kailangan ba talaga doon sa case niya, mag-stop muna siya, magpahinga siya? Actually, hindi kailangan sana. Okay. Kaya lang, syempre, kaakibat nung meron siyang bukol, malaki ang siya niya. So, iniisip niya, baka mamaya isipin ng mga classmates, buntis siya. Parang gano'n na, kaya siguro nag-stop ka, no? Nahihiya siya, laki-laki ng siya niya, pag-uusapan siya. Plus pa yung may pain na. Yes. Yung pain niya, parang, kumbaga, ang score kasi namin usually use 10 eh. 10, yes. Una 2, ang nagiging 5, 8 na, over 10 na. Masakit So, very, naman very talaga. uncomfortable na talaga siya. Siyempre. So mga kasambahay, na pag-usapan natin, cyst, na-describe na natin, ano nangyari. So mga kasambahay, huwag po kayong aalis kasi sa pagbabalik po natin, papanoorin kung ano yung naging procedure na ginawa. So actually, Doc, makikita natin yung procedure na ginawa ni That's the Dr. actual. The actual procedure na operasyon ni May. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong aalis kasi magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, find out the latest treatment to remove ovarian cyst when Doctors on TV returns. Magandang araw mga kasambahay, ako po si Dr. Casey for another episode of Skin Link. Ngayong araw, may kasama po tayong bisita, si Belle. So, according to history po, nalaman natin kay Belle na yung scar niya sa noo ay nakuha niya nung bata pa siya, nung nalaglag siya. Makikita po natin to as depressed scar sa may forehead. Ang type po ng scar niya is atrophic scar. Pag atrophic scar po, this is a depressed scar. Usually po nagkakaroon po tayo ng atrophic or depressed scar sa area na walang muscles or walang fat na nagsusupport sa skin. Second type of scar, we call it hypertrophic scar. Pag hypertrophic scar po, ito po yung pag nagkaroon po ng wound sa skin natin, ang nagiging reaction po ng body is to produce more collagen. Mas lumalaki po yung area ng damaged area. So we call it hypertrophic scar. Third type ng scar na mas malaki pa sa hypertrophic scar
Ito po yung tinatawag nating keloid. Pag keloid po, it looks like a benign tumor. Medyo mas malaki po siya sa area na nasugatan. If we do treatment, mas resistant po siya sa treatment because there are vessels feeding on the scar, on the keloid scar, kaya po bumabalik uli siya kahit i-treat po natin. Ang stretch mark naman po is another type of scar. Usually po nangyayari siya pag overstretching of the collagen, so nagde-develop pa rin po ng fibrosis sa ilalim ng skin. So there are different procedures that we can do for scar repair. So number 1 procedure is a non-ablative procedure. Ito po yung mga laser procedure para i-target lang po natin yung scar formation na without downtime. So, ang ginagawa po niya, it goes deep to degrade the fibrosis para po tumaas yung skin. This is for the depressed scar. But for hypertrophic scar, ang pinakamagandang pong gawin is injection of anti-inflammatory agents. For keloid scars naman po, we need combination treatment because we have to understand that keloid is very resistant to treatment because it's not only the scars, meron din pong vessels na nag-feed sa keloid kaya po siya nag-grow ulit. And then after, we can also do cryotherapy where we use freezing para po mas lumambot yung scar formation. And then again, we also inject anti-inflammatory agents like steroids to the affected area. So, K-Bell po, this is a trophic scar. We can do erbium glass laser para po mawala yung scarring ni Belle. However, we need to match the treatment based on her expectation and we need to budget it. So, for scar formation po, just in case na nagkakaroon na kayo ng scars within first 2 weeks, better to apply antioxidants like vitamin C. You can also apply retinoids or tretinoin to the affected area para po mas mabagal yung progression ng scarring. And if you can consult your physician or your doctor, what's the best treatment for the scars, because right now there are new innovative treatments that are available for you. Better to ask them para po mas magandang ma-utilize siya. So sana po marami po kayo natutunan sa episode po natin ngayon, and magkita-kita po muli tayo sa next episode ng SkinLink. And you are still watching Doctors on TV, and nandito pa rin po tayo sa Executive Checkup Lounge ng Manila Med. Kasama pa rin natin si Dr. Ako at Doc Harris. Papanoorin natin yung naging procedure. Yes, actual procedure po yan. The removal of cyst ng ating pasyente. So, Doktora? Alright. So, nangyari dito, actually, it's just the assessment muna na ginagawa ng doktora, no? So, yan. So, malaki nga naman. Pre-op, oo nga eh. So, ayan na. So, ayan, binubuksan na namin kanyang tiyan, no? Siyempre, ang pasyente, naka-general anesthesia. General anesthesia. Tulog po, no? Usually, pag bata kasi GA ang ginagawa namin eh. Mas easier. Kasi tabi po, may kumakain po, no? Pero yun kasi actual procedure na ginagawa po. If you can see it, we cut vertically, no? Yes. Kasi we cannot do bikini sana, kung bata sana. So, the cyst is too huge. Siya malaki. Hindi natin siya mailalabas. Okay. So, ang objective kasi natin dito, mailabas natin ang bukol na hindi pumuputok dapat. Okay. Ng doktora, mga gano'n po kahaba yung buhok? Mga ilang centimeters po yung naging hiwa po ni pasyente? Actually, above the umbilicus pa eh. So, after we cross pa, makyat pa kami sa umbilicus. So, 1 centimeter pa above o 2 centimeter above the umbilicus. Kasi talagang dahil, ayan, no, tinama. Mapapansin mo mas taas. Ayan ang bababa pa kami ng i-extend pa namin para magkasya mailabas ang bukol. Otherwise, pag pumutok, baka kung cancerous, kakalat yung cancer. So, magiging masikip pagka maliit ang talaga yung butas Yes, tsaka yung danger na mapuputok. Kasi if it's going to be malignant, mag-upstage tayo. Tama. Ngayon is stage 1 lang muna, magiging 1C na siya. Kawawa naman ang pasyente. So ayan, makikita mo, nag-extend kami dyan. At kinakapa muna namin. Yes. Upon opening up, so we inspect the whole abdomen, kakapain namin yung matres, ovaryo, at hanapin namin kung saan. yung anong bukol ang involved, kung ang ovary, kung right or left. Ayan, in-extend na namin.
Pataas. Kasi hindi talaga niya. Although, in-explain naman namin sa pasyente yan. Kasi for every procedure that you do, we have to explain. Kasi bisa magugulat ang pasyente. Bakit? Ayan. Ito na mismo ang bukol. This one is the bukol. Yan. So, mapapansin mo, hindi talaga siya kakasya. Ayun, malaki. So, tinatry namin siyang i-deliver na maliit. Ang incision sana kasi kawawa naman dahil dalaga siya. Yes. Ayan. At malaki po talaga, no? Yes, talaga hirap pagtanggal. So, I'm going to use para maano yung gasa, siya ang panghahata ko. Kasi, pag napasok namin yung kamay namin, that's additional space. Yes. So, what I did, I put gauze, in-embrace ko yung cyst, then hahatakin natin. Siya yung sasalo po doon sa bukol. Yes, para i-embrace niya, yun ang hatakin natin, para mailabas natin. Kasi yung kamay namin nakakadagdag pa sa space ng bukol. Sa mga kasambay po natin nanonood po, ito yung ovarian cyst ng ating pasyente na tinatanggal. This is the actual procedure po noon. But nung bago namin gawin yan, no, pumasok si Dr. Arthur Castro, dahil may hydronephrosis tayo, naglagay muna siya ng stent. So yung stent na yun, tube yan, no? Ayan, nailabas na yung bukol. Ayun, malaki. Ayan. Malaki. Kasi laki ng mukha niya. That is almost 1 kilo. Ayan. 1 kilo. So this is almost 22 centimeter ang laki niya. So, parang tubig ito yan. Ayan. This is the other cyst. Ito yung kabila. Ito naman yung right. So, ovary naman po yan. Hindi. Actually, ito yung ovary niya. Mapapansin mo. This is the ovary. Okay. At ayan, para tubal cyst. So, pag baga, kakat lang namin doon. Okay. So, may naiwan pa rin ang ovary niya. So yan din po, sabay niyo na pong tinanggal yan. Yes. Ito kasi, mapapansin mo, binabalatan namin. Yes. Kasi, yung fallopian tube niya naka-embrace sa kanya. It's going to be useless kung tatanggalin namin fallopian tube niya at iiwanan namin ng right ovary niya. Kasi kailangan niya yung fallopian tube para i-catch pag nag-ovulate siya, para makatch, para magbuntis siya. Kaya namin yung ginaganyan, sineseparate ko ngayon yung right fallopian tube. Doktor, Kasi, after po ba sa procedure, naiiwan po bang intact, kompleto, lahat po yung reproductive organs po doon sa kanyang except yung left. Kasi yung left yung pinakamalaki. Yun, ito kasi hindi yan left ovary yan. Yes. Yun ang tinatawag namin paratubal cyst. The cyst na lumaki lang, nasa side lang naman ng ovary. So, tinanggal din namin yan, which is almost 12 centimeter. 12 cm. Malaki rin. Yes, 12 centimeter. So, Doktora, with the whole procedure mo, dalawang bukol nakuha, how long yung naging procedure po natin? This took us mga less than 45 minutes lang. 45 minutes. Yung mismong procedure na pagtanggal ng bukol. Pero, yung pag-stenting, hanggang dun sa anesthesia, to the stenting, hanggang sa closing, mga almost 3 hours. Yes. Yan. Tinatahi na natin siya dyan. And then, habang nagtatahi kami kasi, bibigay ngayon kay Doktora Caroline Salameda Castro. Yun ang oncologist natin. So, i-slice niya ngayon yun. Check niya. Yeah. So ayan, Doktora, ina-open na. Yan. So, makita mo, sa pagkakuha namin ng bukol, binibigay namin sa oncologist yan kay Doktora Salameda Castro. And then, ikakat niya yan. Kita mo, ang kakat niya, tulok kung ang bukol is merong features of a cancer. So, luckily, nung binuksan naman niya, wala. No? And then, yung mismong yung tubig, pati yung mismong capsule na yan, cyst na yan, pinadala namin sa laboratorio yan for frozen section. Histopathologic. Kasi ang frozen section, yun yung parang preliminary sa pathology. Nakita naman nila walang cancerous na cells na nakita. So, ang ginawa namin doon, after that, nagsarado na kami. Okay na siya. Ayan, puro tubig, makikita niyo crystal lahat. Kasi kung cancerous yan, ang mapapansin mo, puro dugo. Madumi. So it's clear, kaya it's really benign. So that's a good sign, Yes, especially for our patients. Tsaka, Doc Lady, at times, parang nag-wonder tayo, bakit nagkakaroon ng ganyan? No? Paano nagkakaroon ng development? Tapos nagkakaroon ng tubig doon sa loob? Is it because of the mutation ba? Or nangyayari sa katawan natin, Doktor? Ano? Kasi this is an epithelial, epithelial cells. So talaga naman, nagsisikret talaga tayo, may tubig tayo sa katawan. So ito, abnormal ang secretion niya, development niya, kaya nagkakaganyan. Ayun naman yung maliit. Ayan naman yung maliit.
Ito yung nasa right. So the same po yun, free of cancer din po Yes, yung dalawa. this is a paratubal. Para siyang plastic balloon na nilagyan mo Oo na. nga, parang plastic balloon. So kung yan, doktora, hindi nyo natanggal, malaki din ang chance ba na yan din ay lalaki katulad ng sa kabila? Ah, yes, oo. Ang danger ng ganitong size, kasi 12 cm, is the torsion. Yes. Iikot siya. Iikot. Yeah. So that's another problem. Sasakit na naman ang tiyan niya. So pag Eventually, umikat, ma-open. doktora, ano ibig sabihin po nun? Anong pwedeng mangyari? Pag umikot siya, no? So, pwedeng ma-involve yung fallopian tube and the right ovary mo. Wala tayong choice kasi mabawalan ng blood supply. Mamamatay ang left ovary mo, mamamatay ang left fallopian tube mo. So, mawawalan na siya ng ovary. So, castrated na yung pasyente as early as 15 years old. Wala na siyang ovaryo. So, ang mangyayari, wala na yung kanyang estrogen. Wala na. Anong chance na mga anak? Wala na. Zero na talaga. Pero ito naman, doktora, para sa kalamati mga kasambahay, ito ba after ba ng surgery niya, no? After care natin, yung pasyente ba natin, pwede bang kumain para bang normal activities niyo or may mga dapat tayong mga iwasan after the surgery po? Pagkatapos siya ma-open, usually we put the patient in 24 to 48 hours. NPO, wala, bibisipin hindi siya iinom. But this one kasi 24 hours lang kasi hindi naman nagalaw ang bituka. Okay. No? So, depende sa tagal ng operasyon. And then after that, umuwi naman na siya after mga 3 days. 3 days. okay. Oh. Nung inopera namin si May, birthday niya. Wow, magandang gift yun. Yeah, magandang gift. Kaya ang ginawa namin, after 12 hours, pinakain na namin siya ng ice cream at saka cake. Kasi di naman naglimbito ka niya, Yes, no? oo. And then, ang advice lang, basta wag lang muna magbubuhat na mabibigat. Yung sobrang bigat, pero okay lang yung ordinary lang naman na kayang-kaya niya. No, kasi baka, hindi naman bubukas ang sugat. Kaya lang, syempre, para sa yung immune system din niya, magbalik, magpahinga siya. Parang sa maganda ang recovery niya. Kasi remember, underweight kasi siya. Tsaka Doc Lady, yun, nakakatuwa kasi nagkaroon tayo ng opportunity pati mga kasambahay natin na ma-witness. Hindi any day pwede tayo maka-witness sa ganitong surgery. No? And of course, kasama pa natin isang napakagaling din natin na doktor. Thank Doc you. ko. Kaya kahit ako, ako sa sarili ko talaga nagpapasalamat ako, Doc. At syempre naiintindihan po natin yung proseso na ginawa at para sa kasambahay din natin na hindi naman kailangan matakot. No? Yes. Mas matakot tayo kapag hindi natanggal for further complications Yes, naman oo, yun. yun ang importante. Exactly. At yan, syempre po, na-witness po natin yung naging proseso po na ginawa po kaya sa ating pasyente po no, na si May, pagtanggal po ng kanyang ovarian cyst. Na ngayon po, kailangan naman po natin syempre kumustahin kung ano ba naging kondisyon ni May right after doing po nun sa kanyang surgery po. Kakamustahin natin si May. May, ngayon natanggal na yung, kumbaga, isang kilong cyst mo, no, sa Bukol tiyan na. mo. Oh. Kumusta na pakiramdam mo yung bang mabigat na feeling sa tiyan? Nawala na. Opo. Oo. Ano pang mga naramdaman mo? Yung pananakit po. Wala na. Wala na. Eh, how about May yung, yung frequent urination mo? Yung parang ihi ng ihi, nawala na rin ba yun? Una pa naman po, hindi talaga Hindi naman po. masyado na... Hindi naman po. Pero nalaman mo ba na ang laman pala nung dinadala mo is almost 1 kilo? Hindi mo alam yun. Oh, now alam mo na, no? Kaya ganun kabigat ang pakiramdam na parang puno ang kanyang tiyan. So, ito natin sa doktora. Sa doktora, no, kumusta with regards to seeing, no, yung cyst ni May, kumusta po ang mga post-op po na kanyang prognosis? So, kasi natanggal natin sa kanya, no, may left and right. But the bigger one is the left, no? Tapos meron siyang maliit na cyst. Pero yung sa cyst niya sa kanan, no, hindi naman ovaryo. Ang tawag namin doon, paratubal cyst. It's more, nakapatong siya sa fallopian tube. So, isang ovary lang ang natanggal. So, yung isang ovary niya, yung right niya nandun pa rin. Nandiyan pa. At healthy naman. Okay, very good. So, wala siya magiging problema. In case mag-asawa siya, future fertility niya, wala siya magiging problema. As long as she keeps on yung healthy diet, no? At saka, she's advised to see at least after 6 months, and then after 1 year. Every year, para mamomonitor lang natin yung isang ovary. Kasi baka may biglang mag-develop ulit. Tama. Oo. Para at least maagapan So, ibig sabihin, Doktor, ako, there would be still a chance of recurrency na pwede mag-appear ulit, magkaroon din ng bukol. Si May. Pwede. Kasi basta nagkaroon ng mutation or anything abnormal, abnormal, pwede pa rin. Pwede pa rin. Kaya dapat mamonitor lang natin yun. Okay, so kumbaga ay May,
kung sakaling makalimutan ng nanay mo na dalhin ka sa doktor, ikaw magpaalala sa kanya na balik tayo kay doktora. Sabi nga ni doktora, 6 months, 1 year. So, kumbaga part na rin ng doktora naman nun ng isang physical check-up ng isang babae. Diba? Na magpatingin. And lady, tanong ko na rin si Ma'am Judith. Ma'am Judith, upon seeing na nakita mo natanggal na syempre sabi natin safe yung condition ngayon ni May, ano naman ang naramdaman po ninyo? Masaya naman po ako para sa anak ko. Tsaka, papasalamat din po ako sa lahat ng mga doctors na tumulong po sa pagpapa-operation. At syempre po, yung takot din po sa loob po ninyo, no? Talagang natanggal naman din po yan. Seeing your daughter po na, we would say, healthy na ulit, si May, kasi nga wala nang bukol doon sa kanyang reproductive system. So May, no, and Ma'am Judith, ano po magiging plano ni May since nag-stop nga po siya sa kanyang pag-aaral po sa ngayon? Bali po, na-enroll ko na po siya ngayon para makapag-aaral po siya ulit. So babalik na po ulit sa pag-aaral. So next opening na po ulit yan. Okay. Ano bang kami? Grade school pa ba? High school ba? High school po. High school. So ito naman, pagpasok mo, syempre confident ka na hindi ka tutuksohin, no? Tama ba yun? Yun. Syempre dapat alagaan yung... Mas makaka-focus na siya sa pag-aaral niya. Wala na siyang iniintinding iba. Tama yun yun. yung importante. And of course, syempre dapat sundin din, May, yung mga pinagpapayo ni doktora ko, para at least maiwasan natin yung pag-ulit ng ganitong problema. Di ba, Doc Lady? Tama. Ayan. So, Ma'am Judith and May, ngayon kumbaga, nakaraos na po kayo sa, kumbaga, itong minor problem ni May, no? Mayroon po ba kayong gustong sabihin o pasalamatan? Unang-una po, nagpapasalamat ako sa UNTV, kay Brad Ellie, kay Kuya, sa UNTV staff, kay doktora ko, at sa mga kasamahan ko yung doktor na nag-opera sa anak ko, at sa Manila Med po. Si May, sino mga papasalamatan natin, May? Huwag ka muna umiyak. Mamaya na. Sino mga papasalamatan natin? Si doktor ko po, tsaka sila, yung mga kasama niya pong doktor. At syempre po, Ma'am Judith at May, ito'y pagsubok lang naman sa kanilang buhay, di ba? And the good thing here is, tapos na, no? Nakaraos na po tayo. At pasalamat din po tayo sa Diyos, syempre. Syempre, hindi mo tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kakayanin. At syempre, may natutunan tayo. Tama. Diba? And also, no, doktora, ano naman po ang masasabi niyo sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa mga kababaihan na may baka dinadaras sa katulad kay May? So, dapat kapag meron sila nararamdaman na sakit sa kanilang puson o kaya meron sila nakakapambukol-bukol, magpababayaan. Kung wala silang malayo sila, pwede sa center yan muna. And then, nire-refer naman yan sa mga ospital at lalo-lalo na sa mga OB-GYN. Tama. At saka siya, ang magiging, niya ngayon ni May, lagi siyang bibisita, no? So, na-check up na siya ng first check-up niya. Then, mga 6 months, and then every year, kasi mamonitor natin yung kabilang ovaryo niya ngayon. Tama. At saka, importante, magpapataba. Papataba. Kasi underweight kasi siya. Pero doktora, I'm sure dito naman sa naging procedure, may mga naging kasama naman din po Yeah, kayo. oo. Na tumulong sa pag-opera kay May, no? Si Dr. Caroline Salameda Castro, yung ating oncologist, yung ating urologist, si Dr. Arturo Castro, ang ating anesthesiologist, si Dr. Asunta Mendoza. So, at lalong-lalo na sa Manila Med, sa support na binigay kay May, no? At si Shane, ang ating marketing. And of course, Doc Lady, ito po, no, nakita naman natin na yung ganitong kondisyon ni May ay pwede naman pala matugunan ng ating mga doktor. So, Doc ko, if ever po sa mga nanonood po, mga kasabay po natin, saan po sila pwede magsadya at saan po kaya sila pwede magpunta para magpakonsulta po? Dito sa Manila Med, MCM, meron kaming tinatawag na Centers for Women Health. Ito, isa siyang talagang meron kaming para lang talaga sa mga babae. Regardless, basta babae, regardless adolescent, or reproductive, or menopausal, lahat dito namin ginagawa. Kumbaga, Breast Diagnostic Center, Fertility Enhancement, OB Ultrasound, Maternal Fetal Medicine, Colposcopy and Cryotherapy Center. So all about women? All about women. Of all ages? Yes. At dito po, magpapakonsulta rin po sila, nandito din po kayo sa Manila Med? Yes, kasi ang clinic ko naman is Monday and Friday, 9 to 12. Okay. Ayan. And of course, no, mga kasabay, kung mapapansin niyo, nandito po kami sa kanilang magandang executive check-up lounge. Yes. So,
ang executive check-up po, meron po sila mga packages. So, depende po yan, no? So, hindi lang po para sa mga babae. Kumbaga, may mga package nila A, B, and C, may mga total women care package, menopausal check-up, even yung cancer check-up at pati cardiac check-up po. So, kung interested po kayo, tawag lang po kayo sa Manila Med, no? Sa 523-8131, local 2655 for questions or appointments. And maraming salamat doon, Doc Lady, sa ating pinakita mo na yung packages natin. Talagang napaganda po dito sa Manila Med. And of course, maraming salamat po sa ating guest doctor, si Dr. Ko. Maraming salamat po. And of course, sa ating pong mga bisita po, si Ma'am Judith and May. Maraming salamat sa inyo. At mga kasabay, wag po kayong aalis. Mamaya po, magbibigay po tayo ng mga health tips kung paano po mapapangalagaan po yung mga reproductive organs sa mga kababaihan. Kaya dyan lang po kayo. At magbabalik po ang Doctors on TV. So, Doc Harris, no, buti na lang na operahan yung pasyente natin. Yes, of course. And ang pinakamaganda ring bagay dito is na-prevent natin yung paglala, di ba? Siyempre, pwede pang lumaki lalo. Lalaki pa talaga yun. So, lalo na yung sa edad niya na 14. And the good thing, ito pa narinig ko, Doc Lady, wala yata ginastos yung pasyente natin. That is the courtesy of Manila Med. No? So, itong ospital na to, matagal na nandito. So, it has been 48 years since they first opened. And it's just last year that they started to renovate this hospital. Kaya kung mapapansin, kung yung mga tao noon na dati pupunta rito, matutuwa sila kapag bumalik sila dito because they have really upgraded their hospital facilities, are now at par with major hospitals within the metro. At sinabi ko nga kanina, no, hindi matatawaran yung mga services na binibigay nila. Lalo na yung mga doctors na nakausap natin, talaga namang pwede ka magtanong, no? Hindi ka matatakot sa kanila. And of course, yung mga facilities natin dito, sobrang talagang upgraded talaga lahat. At yung mga doctors nila dito, talaga namang mga senior consultants nila, they're very dedicated, no? They're still working. So that's how dedicated and our doctors here at Manila Med. And meron ka bang mabibigay na tips para sa ating mga kasambahay regarding kung itong topic na mga ovarian cysts? Ito nga, siyempre nakakatakot, doktora, yung mga bukol-bukol na yan. Pero healthy po natin sa ating po mga kasambahay, sa ating mga televiewers. Kapag may bukol pa kayo, maliit man, doktora, malaki na, wag po kayong matatakot magpa-check. Kailangan po talaga, ang bukol po hindi po parte ng katawan po natin yan. So importante po, magpatingin po kayo ng sa ganun po. Maiwasan po natin ang paglala, tulad na lamang po nung paglaki ng ating pasyente po kanina. And of course, healthy living po tayo. Pagkain po natin, inumin po natin, pagtulog po natin at night, dapat po talaga pong bantayan po natin yan. Healthy living talaga, hindi mo maiiwasan. Yes. Walang shortcut. Walang shortcut dapat. Dahil pagka nag-shortcut po kayo, wala. Talaga magsasuffer ang katawan, iba't ibang karamdaman ang mararanasan na ating mga kasambahay dito. Tama. Siguro ko dito sa kung sakali dahil pasyente natin ngayon pedja, no? Pediatric. Do you believe, Doc, na ang health ng isang baby o isang anak, nagdedepende rin yan sa health ng nanay? Tama yun. Siyempre, umpisa pa lang yung kanyang breastfeeding, definitely, di ba? O nasa tiyan pa lang. Dapat healthy living din ng nanay. So kung toxic ang katawan ng nanay, yung bibigay niyang pagkain doon sa kanyang anak, siyempre may kasama ng toxins din yun. At nag-uumpisa pa lang, bata pa lang, may mga problema na sa katawan nila kaagad. Tama. So mga kasambahay, sana po marami po kayong natutunan sa aming episode na ito. No? Hindi lang po sa ovarian cancer, but women's diseases, pediatric diseases in general. At paano mag-alaga ng mga kabataan din mula, toddlers pa lang hanggang paglaki din nila. Oo nga. So we would like to thank our partners, doctors, nurses, and other staff ng Manila Med for welcoming us here. And of course, thank you to Mr. Jose Ronaldo de los Santos, the President of MTM, and Dr. Karen Dinglasan, the Vice President for Operations, and Dr. Emma Gaspar Trinidad, the Medical Director of Manila Med, and of course, Dr. Lorna Catherine Raimundo, the Obstetrician Gynecologist Chairman Department, and Dr. Asunta Mendoza, who's the Department of Anesthesiology Chairman. And of course, Dr. Grace Jacinto is the Chairman of the Department of Pediatrics. And of course, we would like to thank Dr. Caroline Zalameda Castro, OB-Gynecology Oncology, and Dr. Arturo Castro Jr., Urology. And syempre po, maraming salamat din po kay Dr. Natividad Generalauco, OB-Gyne Surgeon, and Dr. Janelle Margo Lagronio, Pediatrician and Chairman of Breastfeeding Committee of Manila Med. And also, we would like to thank ating pong marketing din po, yung marketing po nila si Miss Shane Isla. The marketing manager. Maraming salamat. Ito naman, Doktora. And also, we would like to thank our sponsor, Mr. Walter Co. of Creative Bakers Company, for the delicious and nutritious Walter Bread. Walter Bread is available in all supermarket nationwide. Walter Bread,
all yummy, no tummy. The healthy bread on everyone's lips. For more details, please visit their website www.walterbread.com. Thank you to Fiber C, the only real-time release vitamin C, and my clinic, LRT Integrative Medical Care Clinic in Olongapo City, and of course, San Isidro House of Healing, your holistic medical retreat up in the beaches of Zambales. And of course, mga kasambahay, we would like to thank ang ating mga masugid na sumusuporta linggo-linggo dito sa Doctors on TV. Thank you po so much at mga kasambahay, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aming Facebook page. Please comment, you can ask questions at sinasagot po namin yan. Yes, and Dr. I would also like to thank yung ating mga kasambahay na sumusuporta sa atin and mga televiewers natin. And also yung mga patients natin dyan na nag-cleansing ng kanilang liver, gallbladder, colon, and kidneys. Dyan po sa Acero Holistic Wellness Center sa Timog, sa Quezon City. Magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Until next week, mga kasambahay, God bless everyone. Be safe, stay healthy, and don't forget to join us again next week for our episode dito lamang sa Doctors on TV.